Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Grabe naman ang ingay ni Banat Bay. Anyway, talagang maingay naman talaga ito sa kanyang mga social media platform. O dito nag-iingay naman siya dahil dito sa sinabi ni Attorney Yusek Claire Castro. At ayon sa kanya may binibibi daw ito. O eto mga ka-action, panoorin po muna natin at pakinggan. Saan tayo? Oh, ipapuputol ko itong malaki kong Ipapuputol ko itong malaki kong Iganyan na mangyayari. Ipagmamalaki yan. Kahapon na nga lang, pinagmalaki na ni Auntie Claire na wala kaming sinasanto. Oo nga, wala kayong sinasanto. May bini-baby kayo. Baby Romualdez. Baby Sandro. Wala ka sinasanto. Yan ang totoo. Naku po, maniwala kayo sa akin. Ganyan ang gagawin nila. Ipagmamalaki nila yan. Gagawin nilang trophy yan. Lalong-lalo na yung may pangarap maging presidente. Gagawin nilang trophy si Revilla para, okay na. Kalimutan na natin si Romualdez, nakakulong na si Revilla. Mantakin mo lahat ng tao, tinuturo, ito, yung Matrix. Pakita ko lang sa inyo yung Matrix. Ayan yung Matrix, lahat sila, ang tinuturo, isa't isa, ay si Zaldico at saka si Romualdez. Di ba? Tapos, alam naman natin, sa ibabaw ni Romualdez, meron talagang, alam natin kung sino yan. Nakangiwi dyan, sigurado yan. Ang picture na dyan, nakaganyan yan. Di ba? Totoo. Alam natin yan. Pero mantakin mo, biglang ang kinulong si Revilla, anak ka ng katarahan. So yun na ho mga ka-action ayon sa kanya dahil nga sa sinabi ni Attorney Yusek Claire Castro na walang sinasanto pero may binibibi daw. Last year December sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos na itong mga di umano na sangkot sa Ghost Flood Control Project ay wala ng Merry Christmas, which is totoo naman, di ba? Kasi may nakita naman tayo at may napanood tayo na may mga inaresto nga at na-detain talaga. At isa na dyan si Diskaya. Pero hindi pa rin nakontento ang ating mga kababayan na mga DDS. May hinahanap pa rin sila at tinatanong kung bakit maliliit lang daw ang inaaresto, nasaan na daw ang mga big face, di ba? So sinabi man ni Attorney Yusek Claire Castro na last year na ayon daw kay Mr. President Bongbong Marcos, wala nga ho sisinuhin. Which is, nakita ho natin, di ba? Nakita at naramdaman ho natin na wala talagang sinisino si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi una-una dyan, di ba? Ito Banat Bay, kung may binibibi, kung may binibibi, paano nyo po nasabi na may binibibi? Kasi si dating House Speaker Martin Romualdez, nag-attend po yan sa ICI. Si Representative Sandro Marcos, nag-attend po yan sa ICI. Di ba? Nag-attend po yan. Di ba? Ikaw, may naano ka ba? Nagboses ka din ba? Na ang anak ng iniidolo nyo? Di ba? Na si Pulong, inimbitahan sa ICI, sumipot ba? Nagboses ba kayo? Wala. Di ba? Inimbitahan nun sa ICI si Congressman Pulong pero sumipot. Hindi siya sumipot. Di ba? Alin ang nakakahiya doon, Banat Bay? Alin ang binibibi doon? Di ba? Si Sandro Marcos na umatin sa ICI? O si House Speaker Martin Romualdez na umatin din sa ICI? O si Congressman Pulong na hindi nag-attend kahit inimbitahan? Di ba? Buti nga si House Speaker, andito pa yan sa Pilipinas, hindi umalis ng bansa. 'Di ba? Hindi umalis ng bansa. Sinakripisyo niya ang pagiging House Speaker niya para maging patas ang investigasyon laban sa kanya. 'Di ba? Hindi natin pinagtatanggol si dating House Speaker Martin Romualdez. Dito tayo sa sinasabi niyang binibibi kasi hindi ko naman nakita na may binibibi. 'Di ba? Kasi mismo ang anak ng presidente nag-attend sa ICI. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Tapos nung inaksyonan
ni Mr. President Bongbong Marcos, pinaaresto ang mga ilan na mga di umano sangkot noong last year. Hindi pa kayo nakontinto. Hinahanap nyo ang mga big face na sinasabi nyo. Ngayon na January, at isa na dyan, si dating Senador Bong Revilla. Tapos sasabihin mo naman, gagawing trupe? Ano ba yan? Di ba? Ano ba talaga ang ano nyo dito? Ano ba talaga ang gusto nyo dito? Di ba? Pag walang aksyon ang gobyerno, sobrang ingay nyo. Pag inaaksyonan naman ng gobyerno, kung ano-ano naman ang sinasabi nyo. Wala nang patutunguhan sa inyong presidente. May gagawin man o hindi, para sa inyo, parang wala lang. Di ba? Oo. Kaya, itong mga DDS na to, talagang ano to wala tong ibang pinaglalabang kung hindi ang kanilang iniidolo. 'Di ba? Isipin nyo kung ang iniidolo ang issue, no comment sila. 'Di ba? No comment sila. 'Di ba? Pero kung may gusto silang hinahanap at hindi pa naaaksyonan, sobrang ingay. 'Di ba? Ngayon na inaaksyonan ng gobyerno, ginagawa ang lahat ng paraan, wala pa rin sa kanila. 'Di ba? Kumbaga sa kanila parang wala lang itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam nyo kasi, hindi basta-basta magsampa ng isang reklamo sa isang tao kung walang sapat na ebidensya. Kailangan mo na may sapat na ebidensya bago ka magsampa sa isang tao. 'Di ba? Oo. Oh. Diyan si dating House Speaker Martin Romualdez nakikipag-participate naman. 'Di ba? Si Pulong nga hindi nga nakikipag-participate. Yun yung nakakahiya. 'Di ba? Na dapat may paliwanag siya sa taong bayan. Oh. Puro lang kayong ngata na ngata. 'Di ba? Sasabihin nyo bayan ang pinaglalaban nyo pero wala, no comment kayo sa mga issue, sa mga iniidolo nyo. Dahil panatiko naman kasi kayo. So yun lang ho guys, no? Mga ka-action din, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.